Magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay isa na namang mahusay na tagapagkwento ang ating mapakikinggan. Siya ay si Jorella O. Sabado, isang alumni ng ating paaralan. Patunay ito na ang bawat isa ay patuloy na nagpapahalaga sa layunin na mapataas ang antas ng pagbabasa at makamit ang mithiin na bawat bata bumabasa. Tara na at sabay-sabay nating pakinggan ang kanyang kwento. Magandang araw! Ako si Jorella Sabado, ang inyong tagapagkwento. Ang babasahin nating kwento ay ipinamagatang Regalo sa Guro. Isinulat ni Pablo Kuwasay at iginuhit naman ni Maria Nerlin T. Manos. Nalulungkot si Ben. Nang itanong ng ina kung ano ang dinaramdam niya, ang kanyang sagot ay, "Kasi po, ang mga kamag-aral ko ay may pampasko para sa aming guro. Ako lang po ang wala." Alam ng butihing ina na ang bagay na ito ay mahalaga sa anak dahil mahal nito ang kanyang guro. Sa palagay naman niya, mauunawaan ng guro na sila'y dukha. At sa totoo lang, alam naman niyang hindi naghihintay ang guro ng regalo kahit kanino. "Halika anak, at may ikukwento ako sa iyo." Kwento ito ng manunulat na si Pablo Kuwasay. Kapag narinig mo, ay malalaman mo rin ang dapat mong gawin. At nagkwento ang ina. 2 na lamang araw ay ipipinid na ang pinto ng paaralan dahil sa Pasko. Sa paaralan ay may punong kahoy na pamasko na puno ng palamuti at mga ilaw. Ito ay puno ng mga alaalang laan ng mga bata sa kanilang mga guro at kamag-aral. Ang lahat ay maligaya. Ngunit, may kaawa-awang nilalang nalulungkot. Siya'y si Nestor. Bakit? Ang lahat niyang kamag-aral ay may alaala sa pinakamamahal na guro. Subalit siya'y wala. Paanong di gayoy si Nestor ay ulila sa ama at ang ina ay maralita? Ang ina'y walang kaya upang isunod sa kagustuhan ng bunsong anak. "Inang," ang hikayat ni Nestor, "ako lamang ang walang alaala kay Binibining Mirasol. Ang lahat, sina Ador, Florante, Ramon at Orlando, ang bawat isa sa kanila ay may pamasko sa aking guro. Ako ay bukod tanging wala." Nestor, ang butihing ina ay sumagot, "Makinig ka. Alam ng iyong guro na tayo'y dukha. Siya'y hindi naghihintay ng alaalang galing sa iyo. Huwag mong ikalungkot iyan. Talos kong si Binibining Mirasol ay nakauunawa sa ating kalagayan." Si Nestor ay walang kibo. Maaga siyang nahiga, ngunit hindi makatulog. Siya'y nag-iisip. Kung mayroon lamang siyang pagkakakitaan kahit kaunting salapi upang ibili ng kanyang pampasko. Si Nestor ay nag-isip ng nag-isip. May gumuhit sa kanyang gunita. Mayroon siyang naisip na maiaalay na alaala kay Binibining Mirasol. Ito kaya ay kasiya-siya? Magustuhan kaya ng kanyang guro? Siya'y bumangon. Tinungo ang munting hapag sa silid at sa malamlam na ilawan ay isinulat sa malinis na papel ang kanyang regalo. Pinagbuti niya ang kanyang pagsulat. Ulit-ulit na binasa at pagkatapos ay itiniklop at ipinalaob sa sobre. Sinarahan niya ito, ipinaloob sa isang aklat at nahigang muli. Mayroon na siyang alaala, anong tuwa niya, at nakatulog siya ng mahimbing. Kinaumagahan, siya'y pinukaw ng ina. "Nestor, bangon na! Tatanghaliin ka sa pagpasok." Si Nestor ay nagmamadaling nagbihis, kumain at tumungo sa paaralan. Hindi niya nalimutang dalhin ang kanyang papasko sa kanyang guro. Sa lansangan ay gayon na lamang ang kanyang tuwa. Mayroon na siyang pampasko. Ito kaya ay mabuting alaala? Iyan lamang ang kanyang nakaya at galing sa kanyang puso. Nang dumating siya sa silid-aralan, ay kay daming mga batang nanonood sa Christmas tree. Buong ingat na ibiniti ni Nestor ang kanyang pampasko sa guro. Nakinig siya sa lahat ng bilang ng palatuntunan. Ngunit,
Ang laging umuukil-kil sa kanya ay ang tanong na, maibigan kaya ni Binibining Mirasol ang aking alaala? Ang katapusang bilang ng palatuntunan ay pamumudbod ni Santa Claus ng mga papasko. Sumasal ang puso ni Nestor nang katapusay ibinigay ni Santa ang sobre niya kay Binibining Mirasol. Tila kilala ni Binibining Mirasol ang kanyang sulat. Tinitigan ang mga titik bago binuksan ang liham. Samantalang binabasa ang liham, si Nestor ay nagmamasid. Matapos ang palatuntunan, umalis na si Santa, pati lahat ng mag-aaral, na nagpaalam kay Binibining Mirasol. Ang kahuli-hulihay si Nestor, na tinawag ng guro. Nestor, pumarito ka, ako'y may sasabihin sa iyo. Nakita mo ba kung gaano karami ang alaalang tinanggap ko? Ako'y galak na galak, pagkat iya'y tagapagpakilala na ako'y minamahal ng aking mga tinuturuan. Sa pumpon ng mga alaala ay bukod at tangi ang iyo, na pinakamahalaga sa lahat. Ang iyong alaala ay di pangkaraniwan. Iya'y nagbigay sa akin ng labis na kagalakan. Namangha si Nestor, diyatat ang kanyang alaala, ang pinakamahalaga sa lahat. Ito ang sabi ng kanyang guro. Salamat po at maligayang Pasko, ang sabi ni Nestor bago siya umalis. Siya ay tuwang-tuwa dahil sa labis na kaligayahan ni Binibining Mirasol, kanyang binasa muli ang liham. Minamahal kong guro, inyo pong pakaasahang ako ay magpapakabuti. Susundin ko po ang inyong mga utos. Ako'y mag-aaral ng leksyon tuwina. Pagpipilitan ko po, ako ay maging pangunahing mag-aaral sa inyong klase. Ito pong pangakong ito ang papasko ko sa inyo. Nagmamahal, Nestor. Ang ganda, nanay, ng kwento ninyo. Ngayon po ay alam ko na rin kung ano ang dapat kong irigalo kay Binibining Padilla. Tuwang-tuwa rin ang ina sa katalinuhan at kagalingan sa pag-unawa ng anak. Habang tinatanaw niya ang bata na naglalakad patungo sa paaralan, nagpapasalamat siya sa may kapal sa pagkakaroon ng isang mabait at maunawaing anak.